Lunes na naman po at ang kagandahan ng biyaya ng Panginoon ay lagi pong unang nasisilayan natin paggising natin. Kaya automatic na po sa atin, naka-default na po sa atin na magpasalamat sa Panginoong Hesus at sabihing, "Thank you Jesus," at ang araw na ito, alam namin Panginoon ay hawak mo na. Past, present, future ng buhay natin ay hawak na ng Panginoong Hesukristo. Katibayan, mababasa natin sa Romans chapter 8 verse 28 na basahin natin. Sasalin ng NASB, New American Standard Version, no? Actually, ito po ay isa sa mga pinakapaboritong version ng maraming mga sikat na mga evangelist, tulad na lang po ni Ginoong Eli Soriano, no? Paborito po niya raw ito, sabi niya. So, kasi maganda naman po siyang salin. Romans chapter 8 verse 28, no? And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Lahat ng bagay sa buhay ng isang believer ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti niya dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So makikita po natin dito na kahit na anong mangyari, hindi tayo napapasama, no? O may mga mali at tayong nagagawa sa buhay, sabihin na natin mga wrong decisions na nagagawa natin sa buhay. Pero ako po ay na-amaze, lahat po ng yun nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ko. Ilang beses ko pong napatunayan ang verse na ito. Okay? At ang pinakamaganda po rito, ang verse pong ito ay nagpapatunay dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip po sa atin. Lahat ng bagay ay inaayos ng Diyos sa atin. Lahat ng bagay ay alam na ng Diyos. Actually, bago mo pahilingin sa panalangin, batid na ng Panginoon yan. No? Ako ilang beses ko po itong naranasan, especially year 2011 to 2012. Hanggang 2013. Hindi ko na po babanggitin dito, pero itong Romans 8:28 during that time, ito lang po ang pinanghawakan namin, ng pamilya namin. Okay, ito lang po. We are believers, we belong to Christ, kako. Kaya alam ko hindi niya tayo pababayaan dahil meron tayong relasyon sa Kanya. Ayun ang sinabi ko. At alam nyo, to our amazement, ang ganda ng mga nangyaring sumunod. Itong verse lang na ito talaga. Kasama roon yung maluwag na pagtanggap namin sa pag-uwi ng mami namin sa Diyos. Nandoon na po 'yon. At alam namin nag-i-enjoy na siya sa langit, no? Kaya nung na-diagnose po siya, ito konting pahapyaw. Nung na-diagnose siya ng Big C cancer 2010, no? Nasa hospital pa lang ako, itong verse na ito nang hawak ko, nasa cellphone ko eh. Ang cellphone ko noon, alam niyo, yung Nokia, yung flip, alam niyo yung piniplit na cellphone, tinago ko yung cellphone na yon. Nandito to, ititype ko to doon. Kasi ang style ko po dati, wala pa naman yung mga Bible apps dati, wala pa naman ako smartphone na touchscreen during that time. Inano ko doon, talagang manually kong ilalagay yung mga favorite verse ko. Isa po ito doon, nulaman kong may cancer ang mother namin. Nasa hospital kami. Yun ang binasa ko, yung Romans 8:28. Sabi ko, Lord, panghahawakan ko po ito kasi pangako mo ito sa akin dahil ako ay nakipag-isa na sa'yo. Nagulat ako sa mga resulta. Alam nyo, yung process, although napapagod kami, nahihirapan kami during that time, may kagaanan ng kalooban na hindi ko maintindihan. No? At ang maganda pa nito, ang daming ginawa ng Panginoon right after nung ang mother namin ay umuwi na sa Lord. Iniisip namin, Lord, paano na? Ganito, ganyan. Pero hindi kami pinabayaan ng Lord. Unang-una na po dyan yung nasabi ko na nga po sa inyo dati. Paano lumabas yung millions of pesos na kasi dinala namin ng mother namin sa isang hospital na kilala. Hindi ko na babanggitin pero alam nyo po yun. Sikat na hospital. Millions ang nagastos. Pero Lord, iniisip ko, paano na-produce yun? Sa akin, sa sarili ko lang, I don't think. Ikaw, Lord, ako. Kaya itong Romans 8:28, very, very dear sa puso ko siya. Very, very, naiyak ako, pero, isa to sa talatang paborito naming lahat sa family namin. Ngayon, ang kapatid ko,
sa Amerika, nasangkot din sa isang aksidente, no, sa isang car accident. Pero alam nyo ang sabi nung tumingin ng kotse niya, kung iba lang kung sa iba lang nangyari yan, malamang pwedeng mamatay yung taong nandoon. Pero siya, basag yung harapan ng ano niya. How come hindi ka nasaktan? Kanya, I don't know. Pero isang bagay lang alam ko, iningatan ako ng Panginoon, sabi niya. Jesus take good care of me. Kaya alam nyo ang buhay namin, isang buhay na patotoo, no? Kaya kami, talagang isa lang ang nasabi namin, hindi namin papayagan na gumapang ang religion sa buhay namin. Kasi yan ang tinanggal na namin religion. Kasi ang religion relegare, ito po ay may control. Ang isang tao yung tinatawag na pastor para sa isang tao. Hindi na po namin papayagan yon. Ang religion means parang inaabot mo ang Diyos sa sarili mo. Kaya ngayon nahayaan namin si Lord Jesus lang talaga. Pinag-usapan namin, wala nang iba. Marami rin nag-i-invite sa kapatid ko sa Amerika na ganito ganyan. Nagulat siya. Imbis na ma-bless siya, mabigat ang pakiramdam niya. Sabi ko, because that's a religion. No? Ang gusto lang ni Jesus, meron tayong relasyon sa Kanya at nai-enjoy natin ito at meron tayong baligtad. Nung wala kami nasa religion, mas nakagawa kami ng mabuti sa kapwa, mas marami kaming natutulungan. Mas may compassion kami dun sa mga nangangailangan. I mean, it's talagang Romans 8:28 talaga na nandoon talaga yung kakaiba na hindi ko mapaliwanag. Kasi itong talatang ito talaga, ever since nung nakaratay ang mother namin sa hospital, no? Mahal na hospital po yon, maniwala po kayo. Pero kahit gaano kamahal ang bills, na-survive. Tapos binasa ko uli, Romans 8:28. Maganda siyang bulay-bulay. Nagkakalakip-lakip. Ibig sabihin talaga hindi niya pababayaan ang mga believers niya. Talagang shock ako. Shock in a good manner. And doon ako nagpasalamat, Lord, thank you, nakilala ko po kayo. Dahil, wow, hindi mo kami pinabayaan. Kaya kung meron po kayong mga pinagdadaanan ngayon, bulayin niyo yung Romans 8:28, no? And this very Bible, isa po ito doon namatay naman ang daddy namin. Itong Bible na ito may kalumaan na. Maniwala po kayo hindi. Itong Bible na ito 1977 pa. Bible ito ng pumanaw naming tatay, daddy. Kaya ito, bira ko siyang gamitin, baka masira. Pero sabi ko, ba't ko naman di gagamitin? Tinignan ko naman kanina, okay pa naman siya. Ayan, New American Standard Bible. The Open Bible siya. Nirelease ito 1977 pa. Pare-pareho pa kaming wala sa mundo. Pero ito na siya, ha. Kaya, dito ko binasa yung Romans 8:28. Ito ang devotion ko. Wow ako lang. Wala na akong masabi. At nung nakaburo lang daddy naman namin, ito ang dinala ko, Bible. Doon sa tabi niya. Habang binabantayan namin yung kanyang labi. Labi na lang yun kasi katawan na lang yun. Alam ko one day, magkakasama-sama ulit. No? Ayun. Yung panahon kasi namatay ang dad namin, COVID-19 pandemic. Pero hindi po siya namatay sa COVID. Ibang kinamatay po niya. Bawal maglibing noon, bawal magmarcha, bawal mag-service, no? Talagang nilibing lang po siya, biglaan lang nilibing kasi may mga restrictions during that time. Kaya ako na lang po ang nagbasa nito. Kung ilang tao lang naman nagbasa ako ng Bible. At isa sa binasa ko yung Romans 8:28 at tapos yung Psalm 23. No? It's about Jesus. Na hindi tayo pinababayaan. Kasi yung Psalm 23, paborito ng daddy namin to. Ayun. Yung Bible nga yan, nakaguhit pa dito Pero ibig sabihin, namamangha ako talaga, Romans 8:28. Pag Kristiyano ka, Romans 8:28 ka na. No? Tama na ang religion, tama na magawa ng religion, sawa na ako dyan. No? Tama na ang pasakit ng religion. Tanggapin natin yung ginawang pasakit ni Jesus, yung pasakit na ginawa sa katawan niya para tayo ay lumaya. Tulad ng sinasabi ng Galatia 5:1, di ba? Maging malaya kayo dahil pinalaya na kayo ni Kristo. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, this is the right time para i-click nyo na ang subscribe button. I-share ninyo si Jesus through this channel, The Really Good Vibes. At alam ninyo, maraming maa-amaze kung gaano ka makapangyarihan ang kanyang biyaya sa bawat isang mananampalataya. At para naging mananampalataya ka na, panalo ka. Win-win solution sa lahat ng. Thank you mga good vibes. God bless.